Birahin po natin sila ng ma-specific na pambanat. Okay. Sabi ni Lacson, sa flood control corruption, ako nga ay very passionate po. Ako dyan simulat sa pool. Passionate daw po si Senator Lacson sa simulat sa pool. Dito po sa tinatawag niyang paglaban sa flood control corruption. Ako nga po ay very passionate po ako dyan sa simulat sa pool. Alam mo, Senator Lacson, okay naman na passionate ka. Hindi ko lang alam kung para kanino ka passionate. Kasi, magtapatan na tayo. Blue Ribbon Committee Chairman ka. Ang trabaho ng Blue Ribbon, ulit-ulitin namin, ang Blue Ribbon Committee, ang nag-iimbestiga sa katiwalian ng mga tao sa pamahalaan. Tayo po ay extraordinary tong pagnanakaw na ginawa sa atin ng flood control. Passionate ka pala, sana nag-imbestiga ka na lang, wag ka na maging passionate. O baliktad, kanino ka passionate? Passionate ka para pigilan ang investigasyon? Ramdam namin, very passionate ka eh. Sa kabaliktaran. Hindi para malaman ng kung sino ang... alam mo yung ibig sabihin namin ng passionate? Marubdob. No? Kumbaga sa manliligaw, minamayat-maya ka niyan. Very passionate sa panliligaw. Umaga, tanghali, gabi. May dala sa yung almusal, may dalang pananghalian, may dalang hapunan. Hatid sundo ka. Hatid sundo para masundot hatid. Sundot hatid. Ganun po yung passionate. Yung mayat-maya gusto. Ikaw lang po ang nagsasabi na very passionate pero hindi nag-iimbestiga. Trabaho mo mag-imbestiga. Sasabihin mo bang very passionate ka kung hindi ka nag-iimbestiga? Diba? Pag sinabi mo ng halimbawa, very passionate ako sa basketball. Is either ikaw ay very passionate dahil fan ka ng mga basketball, alos pag may laban, ang team mo, naroon ka, nanonood ka sa Araneta Coliseum, sa MOA, dumadayo ka para mapanood yung paborito mong team, or araw-araw ka naglalaro, passionate ka sa basketball. Kayo lang po ang tanging passionate, ni ayaw nyo pong mag-imbestiga. O kabaliktaran ng gusto nyo, passionate kayo para wag mag-imbestiga. Kaya pag merong mga nagpapa-imbestiga, alam nyo, Senator Lacson, napakaswerte nyo. Ang daming lumalantad ng kusa. Tama si Marcoleta eh. Sangkatutak yung pwedeng yung imbestigahan. Yung lead. Ang daming lead. Naiimbitahin nyo lang sila, si Bersamin, imbitahin nyo lang sila Pangandaman, Bersamin, yung nasirang sino na nga yun? Yun. At saka yung 18 Marines. Kusa na nagsisilabas, iimbitahin mo na lang. Nagbo-volunteer. Si Chavit Singson, maraming alam, nagbo-volunteer. Gusto mo pa na mag-special request pa, sumulat pa. Sinabi na nga sa'yo, nag-press ko na nga. Gusto niyang magpa-imbita. Si Cabral, hindi ka totoong passionate. Kasi kung totoong passionate ka, aaraw-arawin mo yung investigasyon dyan. Okay. Yung pinagmamalaki ni Lacson, ang ginigate niya, no? Magbasahin lang po natin. Wala pong, ayan,
Alam mo, gusto niyang palabasin na mula noon, anti-corruption na ako. Correct. Pagkakakilala namin sa'yo, anti-corruption ka, Senator Lacson. Yan talaga pagkakakilala namin sa'yo. Hindi namin alam, kasi ngayon po, lumalabas, nung natutuklasan na namin dahil kay Marcoleta, si Marcoleta kasi, ay thank you very much muna kay Bernadette Loemker na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars. Maraming salamat, Bernadette Loemker. O si Bunuan pa pala. Ang dami po pwede. Si Cadiz. Oh, yung bagman daw di umano ni BBM. Tsaka yung mga pinangalanan ni ang dami po eh. Yung mga Gutesa. Ay, Gutesa si Diskaya. Alam mo, Senator Lacson, baka wala pang social media doon o baka dahil wala pang Senator Marcoleta noon na na-expose kayo. Kasi alam ko mahilig ka na sa mga expose noon eh. Kaya lang, walang kasing coverage nito. O ipagpalagay na natin na anti-corruption ka talaga noon. Ngayon, hindi namin maramdaman, Senator Lacson eh. It's either ganyan ka na noon, hindi lang namin nalalaman dahil magaling ka mag-project eh. Magaling ka sa mga, anong tawag nila dyan? Privilege speech. Magaling ka sa mga press con. Kasi sa press con, hindi naman kino-question yung pagkatao mo, di ba? Hindi naman kino-question yung mga sinasabi mo eh. Humihingi lang sila ng mga additional information kaya sila nagtatanong. Never nilang question yung mga ideya ng mga nagpapapress con. Okay. Ibalik ko lang uli. Baka kaya nabulag mo lang kami noon na ganyan ang ginagawa mo noon. Kaya lang dahil wala namang Senator Marcoleta na maglalantad sa mga ginagawa mo. It may tsaka wala pang social media. Kaya yung mga press o yung mga media, traditional media, ang projection mo talaga, napakagaling mo, ikaw napaka anti-corruption mo dahil sa tokis. Ang galing mo mag-tokis ng anti-corruption eh. Pero sa totoo po, ngayon po kayo na-challenge. Alam nyo, nanghihinayang ako. Ito po, dahil nga ako, sa totoo, mahilig po ako sa history, no? Hindi mo ba nakita, sinasayang mo yung chance, Senator Lacson, na habang buhay ka na sana, na pinag-uusapan sa Senado? Tuwing pong babanggit, halimbawa po, yung Napoles, lagi po nababanggit yan. Pag meron pong magre-research balang araw na Napoles, lalabas po ang mga pangalang Senator Ginggona, TG Ginggona. Yung anak to ni Ginggona, alam niyo po, hindi na siya senador ngayon. Talo siya. Pero lagi po siyang lalabas pag meron pong, kasi siya yung Blue Ribbon Committee chairman nung panahon ni Napoles. Kaya pag may nag-research po ng mga greatest accomplishment ng Blue Ribbon Committee, lalabas po yung pangalan ni TG Ginggona. Ikaw, Senator Lacson, sayang oh. Yung sa'yo, yung ngayon lang, yung makasurvive lang, yung may pinangangalagaan ka ngayon. Makasurvive lang yung gusto mong pangalagaan. Yun lang yung purpose mo. Kung tinutuo mo yung pagiging Blue Ribbon Committee mo, imaginein mo, pag-uusapan ka, lahat ng mga senador ngayon, tigok na, pero pinag-uusapan ka pa rin. Eto, yung Blue Ribbon Committee chairman na napakatapang. Siya lang ang nagrekomenda sa presidente ng Pilipinas. Halimbawa, ito ang, kasi sabi mo, susundan yung yung ebidensya eh. Halimbawa, ang rekomendasyon mo, sampahan ng kaso ang presidente, ang
speaker, ang mga committee, finance committee chairperson, ang kung ilang congressman, kung ilang senador. Antindi nun. Matatala ka sa kasaysayan nun. Sa panahon ni Lacson, siya lang ang iilan lang silang hindi abogado na namuno ng Blue Ribbon Committee. Pero sa panahon niya, nakapagrekomenda na ipakulong ang mga mastermind, natukoy nila ang mastermind. Yung ginagawa mo ngayon, isang henerasyon lang, nakalimutan ka na. Senator Lacson. Yan yung mga walang, hindi marurunong sa history. Alam mo, nagsimula ang pagdududa ko kay Senator Lacson nung nagbibigay po siya ng payo kay kay Libiste. Naalala niyo si Libiste, yung kainitan ni Libiste? Yung bigay niya ng payo, ako din nung una, ganyan ako eh. Banat lang ako ng banat eh. Mag-ano ka? Yun. Sabi ko, ibang klase tong payo nito. Imbis na payuhan yung bata na ituloy mo yan, kung tama sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, ituloy mo. Di ba? Dapat ganun ang mga payo niya, hindi eh. Ganyan din ako nang simula eh. Pero, pag tumatagal ka, ayan po yung sinasabi niyang pag tumatagal, nagiging compromising ka na. Hindi yan pagtatawanan, Belinda Castro Mayor, ni hindi na maaalala yung mga yan. Napakahaba ng ginawa nilang panunungkulan sa Senado, pero ni walang makakaalala sa kanila. Kasi wala naman silang iniwan eh. Sinasayang nyo yung pagkakataon. Tapos hanggang dyan na lang, pagtatanggol nyo, ako nga very passionate eh. Wag ikaw. Si Marcoleta hindi niya sasabihin yan. Mga tao magsasabi kay Marcoleta na magaling na to sa Blue Ribbon. Mga tao nagsasabi kay Tatay Digong na magaling na Pangulo yan. Hindi niya sinabi na ako pinakamagaling na Pangulo. Hindi po. Tayo nagsasabi. Nakatatak na sa utak namin yan. Kung paano nakatatak sa utak namin nang sa naka-live din yun eh, yung kay Dilima. Umamin si Dayan na may relasyon sila. Umamin si Jonel na ang tawag sa kanya Jonel. Na may selosan pa nagaganap. Yan po. Matatandaan na namin yan na tinawag kang manghuhula ni Marcoleta. Sayang, sinayang mo yung pagkakataon, sinayang mo yung magmamarka ka.